Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, dapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, ang ating oras, 9 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Salubong 2026 DZRH Special Coverage. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Pilipinas, ito po ang DZRH Salubong 2026 Special Coverage. Ngayong bisperas ng taon, huling araw ng 2025, December 31. Pagbati ho sa mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Gayon din po sa mga radyo at mga nakasubaybay sa telebisyon. Kamusta po ang paghahanda ng lahat para sa medianoche? Nakapagluto na ba ng mga panghanda? Nakapagbalot na ba ng lumpia? O kaya nakapag-ihaw na? Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na usapan. Isang oras na kwentuhan at balitaan. Ako po si Ara Espiritu para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ilang minuto na nga lang, o ilang oras na nga lang. Malapit nang matapos ang 2025. To be exact, meron na lang tayong 1 hour, 48 minutes and 29 seconds. Kamusta naman po ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar? Ito, tanggap muna tayo ng balita sa labas ng himpilan. Kanina pa to si Ka-Feds eh. Ayan, alamin nga natin ang lagay ng sitwasyon dyan sa Caloocan City Medical Center. Pakinggan natin ang report mula kay Ka-Federico Manalili. Ka-Feds. Yes, Ara, ay pakausok na gabi dahil ilang oras na lang o isang oras na lang mahigit. Sunod-sunod na yung mga nakikita natin pagputok at mga malalakas na putok talaga kasama Ara. Alam mo, nakakatakot na dahil nakamotor lamang tayo sa ating pag-ikot. Alam mo, nabaybay natin mula sa Malabon, mula doon sa pagre-report natin sa hospital ng Malabon, lumipat tayo sa isang malaking hospital, yung Tondo Medical Center. Dahil yung Tondo Medical Center, ay yan ang puntahan ng manggagaling ng Nabotas at Malabon. Yung napuputukan na matindi yung tama, malalaki yung tama, na kailangan i-travel, papunta yan. Ang direction yan, papunta na sa Tondo Medical Center doon. Dahil yun ang pinakamalaking hospital na para makagamot sa mga ganyang mga malalaking damage mula sa fire-related injury kasamang
Para. Bali dito sa atin ngayon, mula naman sa Tondo Medical Center, natsempuhan nga natin pala kanina sa Tondo Medical Center, yung bandang alas 8 pasado, isang 20 years old na lalaki. 20 years old? Bala dito siya na residente yan ng Barangay 145, Tondo, Maynila. Ayon nga sa kanya, habang naglalakad siya sa kahabaan ng E. Rodriguez, nasakop ng nabanggit na barangay sa may Tondo, merong malakas na pagputok. At doon na lang nakita niya, tumama na, naramdaman niya, tumama na sa kanya yung lata. Kafed, so ibig sabihin hindi siya yung nagsindi ng paputok? Hindi siya, nagkataon, naglalakad lamang siya. At doon at nakarinig siya ng isang malakas na pagsabog. At doon, naramdaman niya, tumama sa kanya yung lata. At doon pala lumalabas kwentuhan doon yung sa lugar, yung pala yung lata nilagyan ng triangulo. At yung pagsabog ng triangulo, lumipad yung lata sa direksyon ng biktima. Yung tinamaan na yun, inaabot yung kanyang binti. Agad siya dinala ng kanyang magulang sa Tondo Medical Center at yun nga binigyan ng paunang lunas. At hanggang pag-alis natin kasi wala pa yung mga doktor na magbibigay ng official na talaan na mga naputukan mula red alert yung mga hospital. Busy dahil alam mo, hindi lang sa paputok nakapito ng ating mga doktor. Maraming nadadala sa hospital mga ibang kaso kasama sunod-sunod. Mga anong kaso, Kafeds? Yung mga, lalo na may mga bata nahirapan huminga, iba yung mga matatanda, senior, na-stroke. Yun, napakadami. Meron din dito. Ngayon, nandito tayo sa Tondo Medical, sa Caloocan. Yeah, maraming mga motor na may Kafeds, yung na-mention mo kanina, yung mga nagpaputok na, yun nga, nabiktima nga yung isang 20 years old na binatilyo, yung mga suspect, yung mga nagpaputok ba, na huli na ba ng mga otoridad? Anong update ba sa kanila? Agad ayun nga sa magulang ng biktima, agad pinuntahan ng mga barangay para alamin kung sino yung mga nagpaputok na mga minor de edad rin ba ito, Kafeds? Nangyalam pa, wala pang naintigay na sabi ng magulang kasi magulang lang ay natin. At mahalaga sa kanila, dinala yung kanilang anak. Nagala ko yung anak na sa Tondo. Dahil yung barangay 145 kasama Tarang, hindi ka layuan sa Tondo Medical Center. Ito yung kahabaan ng Honorio Lopez at papuntang Gagalangin. At yung barangay, mga kung siguro may mga 500, may higit 500 meters. Ayun yung lugar mula doon sa Tondo Medical Center. Kaya nadala mo na agad nila dahil nakauwi agad yung bata, yung 20 years old, dahil tubuan yung binti niya. Agad din nila. Ngayon, naka-schedule siya bumalik sa Lunes para tatahiin. Binigyan muna ng anti-tetano yung nasugatan. So, nakauwi na siya, Kafeds? Nandun pa sa hospital hanggang pag-alis natin. Kasi bibigyan pa yan ng doktor na mga reseta para doon sa antibiotic doon sa sugat niya. At titignan niya kung talagang kailangan pang tayin. Pero sa description ng natakpan na kasi sa description ng nanay, ng magulang ng bata, malaki. Malaki yung halos walang kalahating dipaka, kalahating dangkal. Kalahating dangkal yung sugat kasama ang ara at malaki yung biyak daw. Ayon sa at ngayon, nandito na rin tayo. Alam mo, binaypay natin yung kahabaan ng Honorio Lopez at ganun din yung C3 Road. Ako, nakakatakot sa C3 Road kasama natsempuan pa natin na nasa Center Island ako dumadaan na nga, hindi na ako sa gilid. Oo, kasi nakakatakot sa gilid baka may magbato ng paputok Ito pumutok. Halos nayanig yung pag-andar ko ng motor Hindi ko naman sukat akalain na bigla may puputok doon sa gitna ng highway nitong Ingat-ingat ka, Feds. Nandito na tayo sa Caloocan City Medical Center. At sa ngayon, ayon pa sa pamunuan nito, yung lalo na yung security guard dito sa emergency, yung talaan pa nila, wala pa nadadala ngayon.
hanggang kahapon pa ng hapon, yung record na yon, wala pa na idadagdagan. Inaalam na lang natin ngayon kung ilan kabuuan wala nung nag-alert yung red alert yung mga DOH. And ito yung under ng local, itong Caloocan City Medical Center. Kasi malaki din to. Ito din sa Caloocan, halos lahat dito kasi pupunta, malaking distrito rin yung mga pumupunta dito. Alam na, tiyempuan din natin dito yun. Yung ibang mga pamilya umiiyak dahil nga agad ang kanyang pamilya na 50 anyos lamang binawian na rin ng buhay dahil bigla na lang may naramdaman. Ngayong gabi lang yan, Ka-Feds. Ngayon lang. Ayaw lang naibigay ng detalye ng netong pamilya kung ano ang sanhi. Basta dinala nila dito, nahihirapan na raw huminga, may nararamdaman na kailang humigay na dito sa Caloocan City Medical Center. Ayun, nakikipag-ugnayan na lamang yung sila sa Polinaria para makuha ito. Dahil bago maghiwalay ng taon, may ayos nila muna ito nila. Safekeeping muna yung katawa, yung cadaver neto at paano makapag-isip sila. Dahil nga, maghihiwalay yung bagong taon. Nakakalungkot naman. Walang makasakit yan. Okay, bigyan mo kami ng update dyan Ka-Feds. Manalili. At yan, kararaandaan lang din ng ating mga authorities, particular yung mga Bureau of Fire Protection at pati mga fire volunteers. Ayun, teka. Ang daming bumbero. Yun yung alam natin kung ano ito, mga biglang daming bumbero nag-iikot. Sana nag-iikot lang, sana walang insidente na kung ano mang sunog. Sigurado, medyo to. Ito yan, ito nagbibigay paalala ito. Pinag-iingat lang ang publiko. Volunteer. Dito sa ang ating mga fire volunteer nito sila. Ganun din. Sa may barangay ito gatog kanina, sa pag-ikot, ganun din. Kanya-kanyang mga brigada ang kanilang sinasakupan, kanya-kanya silang ikot sa kanilang mga natasakupan. Okay. Alam mo na, kasamang araw ang mga sitwasyon at kagandahan, naka-alerto ang ating Bureau of Fire Protection at ganun din mga fire volunteers. Bago maghiwalay yung bago sumalubong yung bagong taon, may nangyayari kasi mga sunog yan. Laging ganyan. Medyo sana panalangin natin, wala nang ganyan ngayong sitwasyon at ganun din yung mga naitatalang mga paputo kasi mababa lang. Ayun, nakuha ko ang ayon nga sa DOH, parang 143 lamang sa yung tama kayo. Naman ko na kung tama ako Yun yung last update. 143. Yun nga, sana wag na madagdagan. Sana nga. Masarapan salubungin ng bagong taon na kumpleto yung ating katawan. Tama. Walang sakit, walang mga sugat o mga pinsala sa ating mga katawan kasama ang ARA. Ilan mo na kasama ang ARA at Happy New Year lahat sa ating mga kasama at ating mga kapatid na nakamonitor sa DSRH. Federico Manalili para sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat ka, Federico Manalili. Ingat dyan ingat. Ang ating pong oras, 21 minuto na, makalipas ang 10:00 ng gabi. Ang ating New Year countdown, 1 hour, 38 minutes and 14 seconds bago mag-2026. Ingat-ingat po Sa mga nasa loob o nasa labas man ng bahay, mag-ingat po. Sa report nga ni Ka-Feds kanina, 20 years old na lalaki naglalakad lang, naputukan pa. Mag-ingat po sa lahat at babala rin sa mga pasaway Wag na tayong magpaputok. Hindi lang para ma-secure ang sarili natin, pero para wag na rin tayong makadamay ng iba. Dahil Diyos ko, 1 oras mahigit na lang bago mag-2026. Let's make sure na safe ang lahat at kumpleto ang katawan natin na sasalubong ng bagong taon. Ayan, tanggap naman tayo ng isa pang report. Isang 11 anyos naman raw na lalaki na daplisan ng kwitis. Naku! Hingin natin ang detalye tungkol dyan mula kay RH27, Noche Kakas Noche.
Para sugatan yung 11 anyos na batang lalaki matapos madaplisan ng kwitis sa lungsod ng Pasay. At yung biktima na 11 years old ay dinala sa Pasay City General Hospital, pero kalaunan ay inilipat sa ospital ng Maynila dahil dinamaan yung kaliwang mata. Mata. Kaya kailangan ng opta, yung ophthalmologist para suriin yung mata ng 11 anyos na lalaki. At batay din naman sa initial na kanina kausap natin yung ER staff ng Pasay City General Hospital, ay okay naman yung kondisyon ng bata, pero para mas siguro kailangan na matingnan ng espesyalistang doktor sa mata. Kaya umiiyak din yung bata dahil doon sa posible sa takot na rin na yung kanyang mata ay kasi parang sabi nung nausap natin kanina ng ER staff, namula. Dumugo yung kaliwa. Kaya paalala din ulit natin sa ating mga kababayan, tayo na magpaalala, pag merong ganyan nagpapaputok ng sisindi ng kwitis, abay lumayo tayo dahil kapag kayan ay sumablay, possible na ikaw na nakatayo lang, baka bigla kang bagulat ka lang at tinamaan ka na ng kwitis sa baba. Ito bang 11 years old na lalaki, siya ba yung mismo yung nagsindi ng kwitis o tulad din nung report nga ni Kafets na nadamay lang din? Walang informasyon yung ER staff kung siya mismo ang nagsindig ng paputok or nakatayo lang doon sa lugar. Pero dahil agad inilipat agad sa ospital ng Maynila. So kailangan maagapan yung mata ng 11 anyos na lalaki. Siya nasan yung guardian, yung mga magulang nitong bata nung mangyari ang insidente? Ayun, alam mo naman mga kabataan na yun. May malingat lang yung magulang. Siyempre, abalang-abala yung pamilya dito sa paghahanda ng media noche. Yung mga anak naman, hindi rin masusubaybayan. Lalo-lalo na kung marami kang anak. Kaya yun ang pinaka-problema sa lahat. Hindi mo matututukan lahat yung anak, lalo na kung marami kang anak. At siyempre, doon naman sa mga magulang, dapat lagi i-check yung anak, lalo na kung mga minor de edad. Dapat laging may attendance saan magro-roll call. Roll call. Saan kailangan ng roll call. Para masiguro na sa pagsalubong ng bagong taon, yung mga anak mo, nasa loob ng bahay. Tama. Yung mga minor. At saka sa ngayon, Ara, ay naghihintay na lang din tayo ng New Year's countdown. Ito naman sa SM Mall of Asia sa lungsod ng Pasay. Batay kanina sa assessment, ang crowd estimate ng Pasay City Chief of Police na si Colonel Joselito Di Gesto, mahigit 6,000 ang kanyang estima dito sa mga tao na gustong panuorin itong countdown. Saan parte yan, Noche? Dito sa may likod ng SM Mall of Asia, sa Seaside Drive o Seaside Boulevard, dito sa Pasay City. At saka mga isang oras at kalahati na lang Ara, malapit na tayo ng taon. Magpapalit na tayo ng kalendaryo.
meron ding malaking estates dito, dambuhalang estates ng mga organizer ng Mall of Asia ang nakalatag dito facing ng northbound itong Seaside Drive, yung papuntang One Esplanada dito din sa Mall of Asia o sa may MOA complex na. So maliban noche sa ay, fireworks display, may mga performance ba dyan? yes, meron. Sino-sino mga Meron, magpe-perform? Merong performance dito. Mamaya, alamin natin. Okay, Ihahatid natin aha. mamaya dahil kinukuha ko yung mga magpe-perform. Last year kasi meron ding mga artista, no? Mag-perform dito sa Ikaw- Dambuhalang State. Tapos, kaya yung mga manunood ay talagang nakaready na, habang yung iba naman ay nakapila dito sa mga booth, yung merong mga nakatent dito na mga pagkain. So, bibili ka lang dito kung anong gusto mong kakainin. At kaya kailangan dito, magdala ka talaga, magbaon ka ng pera para kahit pa paano, pag nagutom ka habang naghihintay, nandito, kakain ka. Uupo ka lang dito sa pinaka-center island o bangketa, ditong Seaside Boulevard. Makakapag-relax ka na habang naghihintay ng countdown ngayong magpapalit ng 2025 at papasok naman ang 2026. So patuloy tayong nakantabay. Kaya yung ating mga viewers, mga listeners, ayan, huwag silang bibitaw, huwag silang bibitiw. Tuloy-tuloy lang yung kanilang pakikinig, panunood sa DCRH dahil mamaya via Zoom makikita nila yung fireworks display dito sa Mall of Asia. Kaya kung hindi na kailangan pumunta pa para gusto nila masaksiyan, dito pa lang sa ating live coverage, ihahatid natin yung Blue by Blue mamaya na countdown dito sa may area ng Mall of Asia sa lungsod ng Pasay. Salamat, Noche. Yan ang sitwasyon na RH27 na tinakas sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Noche Kakas. Tatlumpong minuto na po makalipas ang 10:00 ng gabi. Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa may rekto. Dyan sa Tondo, Maynila. Pakinggan natin ang report mula kay RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, Ara, nagsasagawa nga ngayon ng foot patrol sa mga tauhan ng Manila Police District Police Station 11 sa pangunan ni Police Lieutenant Colonel Inocencio Richard Villanueva. Ito nga sa kahabaan ng Recto Binondo side dahil ito ay sakop ng kanilang istasyon at ilan na rin yung mga nasita na mga motorista, lalo na yung mga nakasakay ng motorsiklo na nagmamaneho na nakainom at maging yung mga nagpapapatok dito sa lugar, pansamantala mo nang tumigil dahil nga naka-istasyon ngayon dito ang mga police ng Manila Police District. Habang yung ibang mga kababayan natin, abala naman sa last minute na pamimili ng mga paputok dito sa Recto. Dahil marami pa rin yung natitirang paninda para masulit yung pagsalubong sa bagong taon. Yan yung available pa na mga paninda na mga paputok at syempre mga pampailaw na karaniwang ginagamit sa pagsalubong ng bagong taon. Napakarami pang mga available na mga luces at mga quizzes na mabigyan at mga kababayan. Dahil kaliwat kanan yung party rito. Ito mo yung kalsada na nagdagsaan ng mga tao. Kanya-kanyang street party, kanya-kanyang pag-date habang yung marami may mga kanya-kanyang setup ng disco at yan yung mga naglarampahan. Ayan, may mga rumarampa pa. Ayan, ready na. Mga rumarampa, mga reyna ng bagong taon na nandito sa Tondo matatagpuan yan. No? Yan, ha? So, yung mga kababayan natin, habang nagkakasiyan, iba ay mga kabataan na kanina nagpapaputok
May mga nasita lang nila dito. Yan, tingnan lang natin ha. Itong nasita ng pulis. Nasita yan dahil sa pagmamaneho ba ng lasing? Tatanong natin ha. Boss, anong ano niya? May baril. Ayan, may baril. Ito yung baril, ayun, oh. May hawak na baril. Yan yung kanyang baril. Nahulihan. Yan yung nahulihan. Pakita mo yung nahulihan. Pakita mo yung nahulihan. Yan yung nahulihan ng baril. Buti na lang maagap yung mga pulis Oo. na nagkakanak ng check-up dito. At inspection sa mga... may isang nagmamaneho to ng kuliglig na nahulihan ng baril. Madirig lang natin. Sir, sa DCRH lang. Ayan. Anong baril yan, Sherwin? Airgun. Airgun. Pero parang tunay yung itsura. Gagamitin lang sa duto. Airgun lang, boss. Airgun mo, pero wala natin i-check na baka may criminal records, pwede na nabigil sa ano eh. Sa... Maaari magamit sa krimen. Oo. Like, kasi ba't ka naman magbibitbit ng ganyan? Tama. Oo. Pwedeng gano'n, kaya minsan nagyayabang lang din sila. So, tinig pa rin natin, baka through his previous records, kung meron, saka lang ko natin maano. Si Police, Lieutenant Colonel Richard Villanueva. Sir, kayong Pinutong Station 11, kamusta naman pag-iikot nyo dito sa Binondo area? So far, sir, okay naman po. May mga accosted na po kami na tao sa police station. Yung mga lumalabas po sa Araw 55. Yung po kasi, tulad yan, may nakos. Ito, yan, tignan mo, yan. May mga lasing na nagmamaneho na nakamotor na, ayan, hindi na. So far, Sherwin, ilan na ang nasampulan nila dyan ngayong gabi? Ngayon, sunod-sunod na to. Mga galing sa inuman. Naku. Ayun, meron na naman, Yan, lasing. May pinadapa. Menor de edad ba yan, Sherwin? Hindi, tatuan, malit lang na lalaki sa dalawa. Ayan, Bakit sila hinarang? Shabu. Ayun, Naku. shabu. Nasa daan. Yan, pakita mo. Para, ayun, nilaglag yung sasainan ng shabu. Oo. Tatlo ba silang magkakasama? Tatlo itong naharang na mga elemento dito na dumadaan lang na nakamotor. Naaktuhan na unang inspect yung bag, ayun, nilaglag yung shabu doon sa loob ng bag. Tapos, ayun na, nung sinekto ng mga polis yung laman, nag-deny na. At ngayon, pinadapa dito ng mga konito si Colonel Villanueva dahil maaaring may dala pa tong iba. Humingi na ng posas si Colonel Villanueva. Napaka-ma-action itong gabing ito dito sa CM Recto sa Tondo. Talagang nakatutok ang ating pulisya. Magkakasunod yung mga nahuli. So magsasalubong sila ng taon sa kulungan, Sherwin? Pinasita to na nagmamaneho ng lasing at nung inspekin yung bag, ayun na. Tumambad yung illegal na droga. Ngayon, pinasasa na itong tatlo. Hawak na ng kapulisan. Medyo ma-action nung gabing ito. Yung ebidensya, ayun, hindi pinapagalaw dahil yung handprint ng kamay maaaring makita. So far, Sherwin, may total number ka na ba ng mga individual na naaresto dyan ngayong gabi? Wala. Ngayon pa lamang kasi dahil nga halos sa ilang minuto pa lamang nagsisimula yung pag-ikot, yung foot patrol ng mga taga-station 11 dito nga sa CM Recto. At sunod-sunod na yung mga nakita kanina, may
tatlong lalaki din na magkakaangkas sa isang motor yung sinita at hinuli ng mga pulis dahil nga na maaaring may malagay sila sa peligro, maalangan na madisgrasya. At yun, sinampan na sila ng mobile na pulis at yung motor dinala na din para meron pang nakuhang sumpit. Tapos may 2 bala. Ayan, doon sa bago yan. Mga 2, tatlong na-aresto ng pulis na involved dito sa posibleng transaction ng illegal na droga. At tingnan mo naman, yung mga kababayan natin nandito na nagtumpukan. Dami ng taong nakatanghod dito nga sa nangyaring operasyon na ito. Dito nga sa bahagi ng CM Recto. Humabol pa talaga sila sa 2025. Oo, ganyan talaga. Pag pulis ang nag-operate talaga na seryoso at hindi nila binabaliwala itong mga ganito ng mga bagay, lalo na at ito may kaugnay sa droga. Yan ang mga pangyayari. Ikaw na din lang. Sir, positive, droga to. Oo sir, positive, nahulog. Kita naman. Walang live na live po. Live na live. Harap po na mga kasama natin sa media, sa harap ng lahat ng tao. May dalawang pen gun at yung mga bala. Anong bala yan, sir? Caliber 32 siguro to. Hindi ako nakakamali. Tapos sa drugs siguro mga 1 bulto siguro ang drugs. Sir, within the night, may mga ilan na kayo na dampot kayo? Sa ngayon po, ito sa drugs po saka sa ito pa lang naman po nahuli namin. Pero sa violation po ng mga ordinansa, medyo mga marami na rin. Lalo yung mga nag-inom na nagmotorsiklo. Yan po, yung mga open pipe na Open pipe, rin po natin. Tapos yung mga nagiinom po, lalo na yung mga kukulit. Kasi naman pinagbibigyan namin, pinakapasok sa bahay. Pero yung iba pasaway. Usapan na yung pinakaano. Oo, kala nila makakalusot. Hindi. Andito. Hindi ibig sabihin ng New Year, pati kami titigil sa trabaho namin. Iyon. Walang nakalagay sa batas na suspendido ang pag-i-enforce ng batas at mga ordinansa natin, especially holiday. Tamuro, kailangan namin magtrabaho. Colonel, maraming salamat. Happy New Year. Salamat, Colonel. Smart job po. And good job, sir. Good job. Salamat po. Salamat po sa inyo. Happy New Year po. Thank you. Ara, napaka-effective nitong ginagawa nga ng kapulisan para bantayan nila yung seguridad ng ating mga kababayan ngayong sasalubong ng bagong taon. Ilang oras na lamang. Mahigit 1 oras na lang. Oo. Na papasok na yung bagong taon at sunod-sunod yung mga nahuhuli. Ito nga sa operasyon ng Manila Police District Station 11. Live pa rin dito sa bahagi nitong CM Recto sa Tondo, Maynila. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, B0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Sherwin Alfaro. At ang ating pong oras, 41 minuto na makalipas ang 10:00 ng gabi. Ang ating New Year countdown. Mayroon na lamang tayong 1 hour, 18 minutes and 17 seconds. Ito, alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa Calabarzon, particularly dyan sa Batangas. Kamusta naman ang sitwasyon dyan? Ilang oras bago ang 2026? RH30 Eric Dastas. Eric? Isang oras na lamang at 45 minuto ay atin ang sasalubungin ang 2026 at bumabati tayo ng isang maligayang maligong bagong taon. At sa mga oras nga nito sa aking area of responsibility, ito particular nga dito sa area ng Calabarzon, ay patuloy nating minomonitor ang mga iba't ibang lalawigan, particular na nga dito sa may Laguna, Batangas at itong Cavite. Sa mga oras ito, wala pa naman tayong namomonitor na mga untoward incident at ating nakipag-coordinate sa pamunuan ng
regional office ng Pro Calabarzon sa mga insidente. Lalo't may mga ibang report din na yung mga napuputukan o yung mga illegal na mga paputok. At patuloy, nakikita natin kanina, may mga checkpoint sa iba't ibang lugar ang ating naikutan kanina, particular dito sa may bahagi ng boundary ng Cavite at ng Batangas, sa may area nito ng Tagaytay. At iniisa-isa nila yung mga sasakyan paloob at palabas ng lalawigan ng Batangas. Sa mga oras na ito, napakalamig ng panahon dito sa area ko. Ako'y naandito ngayon sa may bahagi ng Nasugbu, Batangas, kung saan nga ilang oras lamang ay bumuhos naman yung napakalakas na ulan at nararamdaman natin yung napakalamig na simoy ng hangin at napakalamig na panahon dito sa ating kinalalagyan ngayon. At kanina, ang nakikita natin ay napakaingay, bagamat hindi yung mga ingay na mga paputok o mga labintador yung ating napapakinggan. Ang napapakinggan natin ngayon ay yung mga motorsiklo na naka-open pipe. Napakarami ng motorsiklo na talaga namang yun yung pinakamaingay. Ayan, didinig mo sa aking background, napakarami nito. Meron nga kanina, may motorcade pa na ating nakita na halos motorsiklo ang pumaparad at lahat ay napaka-iingay. Sa halip na paputok ang dahil siguro sa higpit na rin ng ating mga otoridad doon sa mga paputok na sinasagawa o yung illegal na mga paputok ay mga motor na maiingay nga yung ating natin nakikita ngayon. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon at yung mga paputok o yung mga pailaw ay nararanasan na natin noong mga nagdaang araw. Ngayon ay napaka list na, hindi na ganun karami ang ating nakikita. Siguro mamaya-maya bago mag-alas 12 ay makikita na natin na magliliwanag na ang kalangitan. Tayo patuloy na nakaantabay at nakamonitor dito sa ating area of responsibility at tayo mag-uulat o maghahatid ng iba't ibang kaganapan, partikular na nga dito sa Calabarzon. Ito si Eric Castas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Eric Dastas. Happy New Year! Labing 5 minuto na lamang po bago mag-alas 11 ng gabi. Muli pagbati po sa mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Gayon din sa mga nakasubaybay sa radyo at telebisyon. Dito sa ating DZRH special coverage para sa Salubong 2026. Kamusta naman po ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar? Ito, tanggap tayo ng isa pang report sa labas ng himpilan. Punta tayo dyan sa Baguio City. Higit 9,600 na sari-saring paputok na raw po ang nakumpiska ng PNP dyan sa Baguio. Pakinggan natin ang report mula kay RH41, Romy Gonzalez. Romy! Bagong pangandin salubungin itong bagong taon ay naglunsad na ng ilang operasyon ng Baguio City Police Office at sa kanilang report ay nakakumpiska at nakatanggap sila ng mga isinurrender na sari-saring uri ng mga paputok at iba pang mga pyrotechnic devices na abot sa 9,610. Ayon sa report o accomplishment report ng Baguio City Police Office, mula December 23 hanggang 31 ng taong kasalukuyan, kabilang sa mga nakumpiskang mga prohibited fireworks ay ang Boga, Piccolo, 5-star, Plapla, Giant Bawang, Giant Whistle, large size Judas Belt, Mother Rocket, at iba pang sari-saring pyrotechnic devices. Lumilitaw sa data ng kapulisan na ang pinaka maraming nakumpiska ay sa Station 7 na kung saan ay abot sa 6,417 na piraso na mga sari-saring mga paputok ang kanilang nakumpiska na nagkakalaga
ng 38,550 pesos mula sa flower section at upper Magsaysay sa Central Business District. Ang iba pang mga significant recoveries ay nai-record ng Criminal Intelligence Unit o CIU ng Baguio City Police Office na abot sa 2,589 na piraso ng iba't ibang mga paputok, at ito ay sinagawa ng iba't ibang mga police stations sa buong Baguio City. Sa kabuuan ay abot sa 65,045 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiska na isurrender at ngayon nasa custody ng Baguio City Police Office, at isa lamang ito sa ginagawa nilang mga preventive measures. Pang sa ganon ay hindi na madagdagan itong dalawang naging biktima ng paputok dito sa lungsod ng Baguio, particular sa Purok Pidawan at Luacan proper, na kung saan mga minor de edad ang naging biktima. Magbabalik tayo mamaya para sa iba pang mga kaganapan kaugnay sa pagsalubong ng bagong taon dito sa summer capital of the Philippines. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Romy! DZRH Special Coverage. Magbabalik po tayo sa iba pa nating mga reports. Pagkatapos lamang ng ilang paalala, ang ating oras 10:49 ng gabi. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentar. RH Salubong 2026 DZRH Special Coverage.
Muli pong nagbabalik ang DZRH special coverage para sa Salubong 2026. 7 minuto na lamang po bago mag alas 11 ng gabi. Ayan, habang naghihintay tayo ng iba pang reports, batiin ko muna ang aking pamilya na nakatutok dyan sa Bicol. Sa Espiritu Family dyan sa San Miguel, Iriga City. Especially sa aking mumi papa. Kina Randy, Ranji, Margie, Mika, and Irene and Hener Espiritu, good evening. Happy New Year sa inyo, gayon din sa aking pamilya dyan sa San Jose, Libon. Ayan, habol tayo ng report. PNP Bicol, pinaigting ang pagbabantay sa major cities para nga sa pagsalubong ng bagong taon. Pakinggan natin ang report ni RH18, Ruel Saldico. Ruel? Yes, dito naman sa Bicol Region ay siniguro ni Police Brigadier General Erosito Miranda ng Regional Director ng PNP sa Bicol na siguruhin na i-monitor ang lahat ng mga lansangan sa mga major cities. Ito yung mga Legazpi City, Naga City, Iriga City, Masbate City, maging sa Sorsogon City at sa bayan naman ng Daet at sa anim na lawigan ng Bicol Region. Sa ngayon, sa mga oras nito ay pasalamat tayo at wala naman naitala na mga isunugod agad sa ospital para naman sa mga sa posibleng ukayman sa mga naputukan. At dahil nga ngayon ay talagang pinagting ng DOH Bicol at ng PNP Bicol ang kanilang pagsanib pwersa upang palalahanan ng ating mga kababayan na kung pwede ay mag-ingay na lamang sa pamagitan ng kanilang mga mga bagay at sa mga sound system, ano pa man, at magpaputok at yung mga narapat na papaputok na pwede naman sa mga lansangan at sa kanilang mga harapan sa kanilang mga bahay. Sa mga oras nito ay talagang ang ilang mga simbahan ay maraming tao, kakatapos lang ng misa, inagahan ang banal na misa sa mga sa Naga Katedral, sa iba pang mga simbahan ay nagsimula ng alas 9 ng gabi hanggang sa ngayon ay ang iba ay patapos na upang mamaya ay sa pag-uwi nila ay ligtas sa kayman sa mga area na sila ay ligtas sa pag-uwi. So yan ating mga update dito at binanggit mo kanina yung pamilya sa Iriga City at talagang sa Iriga City naman ay nakaantabay din ang ating mga kababayan sa pagsalubong naman ng bagong taon. So yan ating update mula dito sa Bicol. Ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy New Year! Salamat, Ruel Saldico. Ang ating New Year countdown. 1 hour, 3 minutes and 42 seconds na lamang bago ang 2026. Kamusta na po ang paghahanda para sa Medianoche? Habol tayo ng report. Ito hindi lang raw malalakas na paputok, kundi pati motorsiklo na maingay ang muffler ang inirereklamo ng mga matatanda sa pagsalubong nga ngayong bagong taon. Pakinggan natin ang report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Napakalalakas KCS yung mga narinig natin mga paputok dito sa District 2, dito sa area ng Hermosa, Arpapa, area ng Tondo, sa Manila. At hindi lamang yung malalakas na paputok ang napakasakit na timayanig, yung kalsada sa lakas ng mga paputok at delikado rin sa mga nagmomotorsiklo. At hindi lamang yun ang inireklamo ngayon dahil yung mga open pipe, yung mga muffler ng mga motorsiklo, ang bibilis, talagang masakit sa tenga kapag hindi mo tinatpan yung tenga mo, Jesus, ay baka masira sa lakas ng mga yung open pipe na ito ipinagbabawal dahil sa ordinansa sa Luzon ng Maynila. At kanina, mga wala pang helmet yung mga nagmo-motorsiklo na bumabaybay dito sa Saba ng Rizal Avenue at dito sa Tondo, Maynila. At isang oras na lang
Basta lang, kisses, ay sasalubungin na natin yung bagong taon. At sana wala nang papatukang dahil sa sobrang lalakas matindi ang nakakambingi, lalo na sa mga matatanda, may mga sakit. Pero ngayon, yung iba naman ay hindi pa nagpapaputok. Gumagamit na sila ng mga malalakas na speaker dito sa kanilang mga tahanan. At yung sitwasyon dito sa area ng Tondo sa District 2, na maririnig mo, mukhang nagsusunod-sunod na yung background na malalakas na papatok. Na ilang oras na lamang ay at yung mga aso na-stress and test yung mga aso may mga alagang aso. At kaya yung ibang mga may alagang aso, inilagay muna sa kwarto nila at sinarado yung mga pintana para hindi may stress yung mga alagang aso. Yan yung sitwasyon na mamaya babalik sa Happy New Year, boy! Si Ara ito, si Ara. Ay, Ara. Sorry. Ara. Itong monitor. Itong masakit na pansa nga, ipandinig na karamin nila eh. Parang talagang yung mga mapper, yung mga open sector nila. Yung masakit sa tenga, lalo na dumaan sa area ng mga sa bahay-bahay dito sa residential area sa Tondo, Maynila. Yan pa rin ang sitwasyon, ilang isang oras bago ang pasalubong ng bagong taon. Happy New Year, Ara! Happy New Year, RH29 Boy Gonzales! Ayan, bago tayo magpaalam, batiin ko lang uli ang aking pamilya dyan naman sa Libon, sa Repato family. Gayon din sa Benosa family and Espiritu family dyan naman sa Iriga City sa Camarines Sur. Happy New Year sa aking pamilya dyan. At sa lahat ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Sa mga sasalubong ng bagong taon kasama ang kanilang pamilya. At sa mga tulad namin dito na malayo sa ating pamilya, naway maging maganda ang pagtatapos ng 2025 at maging maganda ang simula ng 2026. Batiin ko rin pala ang aking mga dating mentor dyan mula sa Albay PIO nakatutok sa ating Facebook Live. Happy New Year, Ate Tel, Crystal Abad at Ma'am Lorena Kising. Batiin rin natin itong mga nakatutok sa ating YouTube Live. Pinapabati po ni Melvin Letrodo. Pag-greet daw po ng good evening and Happy New Year ang mahal kong tatay, si Itay Nalding Letrodo at mga kapatid ni Melvin Letrodo. Happy New Year po, Tatay Nalding. Pagbati rin po kay Nick Reyes, nakasubaybay mula dyan sa Los Angeles. Nako, si Sir Melvin nang uuto pa bago matapos ang 2025. Pagbati rin po kay Antonio Carrasco, Happy New Year! At ito ang lagi nating active listener ng DZRH. Happy New Year kay Isabel Guerrero, gayon din kay Kristan Gulay, at kay Rina Alcantara Meili, Happy New Year! Pagbati rin po kay Romel Livid, nakatutok mula sa Muñoz City, dyan sa Nueva Ecija. At batiin ko rin ang aking pinsan, Ranji Espiritu, Happy New Year! Batiin rin po natin si Ligaya Cobardo, Happy New Year daw po sa Cobardo family. At kay Jay Legaspi, nakatutok from Taal, Batangas. Pagbati rin po kay Fortunato Cosejo, gayon din kay Susana Ching. Nako, 57 minutes and 6 seconds na lamang po bago ang 2026.
Sama-sama nating salubungin ang bagong taon dito sa DZRH Special Coverage Salubong para sa taong 2026. Ayan, magpaingay tayo ah. Ayan, narinig niyo ba? Ang ating oras, 3 minuto na po makalipas ang alas 11 ng gabi. Habulin rin natin ito si Peter John Chris Lopez. Good evening po. Sa pagsalubong natin ng bagong taon, magpasalamat po tayo sa lahat ng biyayang natanggap natin sa buong taong 2025. Maganda man o hindi ang ating mga karanasan, ipagpasalamat po natin dahil nalagpasan natin. And the mere fact na andito tayo sa huling araw ng 2025, ipagpasalamat po natin. At sa pagpasok ng taong 2026, ngumiti ho tayo tulad ni Ma'am Kisses, nakangiti. Para maganda ang pasok ng bagong taon. Pero iwasan na muna yung mga malalamig ha. Kasi baka iba naman ang paputukin nyo mamayang alas 12. Inom-inom ho ng tubig at iwas-iwas muna sa matatamis at mag-ingat po sa mga pagkain ha. Lalo sa mga high blood sa aking papa at mumi dyan, nako. Susunod naman po nating makakasama si Tina Nolasco. Mula alas 11 hanggang mamayang alauna. Happy New Year Kuya Jeric sa ating nakasama sa TV Tech. 55 minutes na lamang po bago ang 2026. Muli ako pa ngayon nakasama, Ara Espiritu para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy New Year everyone! Sa loob ng 86 na taon, DZRH